We truly converted. So, yan po yung katanungan na gusto ng Panginoon sa ating pong malaman. Especially sa ating pong mga kabataan. Or, alam ba natin na pwedeng maging dalawa ang kalagayan natin kahit na tayo po ay nandito at nagre-reforma? Are we truly converted or are we convinced? Alam niyo po ba yung pagkakaiba ng dalawang bagay nito? So ngayong umaga, pag-aaralan po natin kung ano ba talaga ang pagiging konvertido at anong ibig sabihin ng convinced o yung napaniwala ka lang. Kasi marami na rin po ako na-meet na mga Kristiyano, even though hindi Seventh-day Adventist. They will convince but not converted. Why? Malalaman po natin yan mamaya sa ating pag-aaral. So, sa ating po pagpapatuloy ay ang ating pong kitiks ay matatagpuan sa Matthew 7:21. Sino po ang nakakaalam nito? Ayaw na marami ang nakakaalam ng talatang ito. Ano pong sabi dyan? And everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ano pong sabi sa ating kitiks? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ng Panginoon niya mismo sa kanyang bayan? Sa bayang Israel. Kasi marami sa kanyang bayan ay nasa ganitong sitwasyon. And nung tinignan ko po ito, kasi meron akong isa na narinig about dito. Kumbaga, hindi siya ganun kalaking impact sa akin nung narinig ko yung patungkol dito. Pero nung dumating ang panahon na parang pinapa-examine sa akin ng Panginoon yung aking sitwasyon, yung aking kalagayan. Sapagkat alam naman natin, di ba, na we are now living in the probationary time of doing good. So, 1844, pumasok ng ating Panginoon sa most holy place para gawin yung investigative judgment. Bro, the investigative judgment. Ano pong investigative judgment? Nire-review ng Panginoon yung mga case ng mga matutuwid mula kay Adan hanggang sa mga buhay na aabutan ng Panginoon. At the question is, nasaan na kaya ang Panginoon? Tapos na kaya yung pag-review niya ng kaso ng mga namatay na matutuwid? Sabi ng Panginoon, di ba, sa Ezekiel 9, mauuna ang paghatol sa bayan ng Diyos. So, kaya, dito sa ating pag-aaral ng umaga na din, nais ng Panginoon na at kung dinililiin sa ating sarili kung ano ba yung ating sitwasyon. Kasi, karamihan sa atin, matagal ng reformador, pero the question is, reformador ba talaga tayo? O sa pangalan lang. Kasi kakagait pa natin, o daig pa tayo ng ibang mga Kristiyano. Sa libutan ngayon, especially sa pag-vegetarianism, hindi natin masasabi na tayo lang ang nag-vegetarian. Marami ang nag-vegetarian. And even si Pope Francis, pinaka-urge niya tayo na mag-vegetarian. But the question is, tayo mga reformador, tayo. Ano ba talaga ang kaibahan ng dalawang salita nito? Converted versus convinced. Kasi marami sa atin ang hindi naiintindihan ang bagay na ito. Especially sa ating mga kabataan na nasanay na lang tayo na tuwing Sabado papasok sa simbahan,
And then after that, uuwi sa bahay. Bahala na si tatay, bahala na si nanay. Bahala na si lolo. Kasi ministro naman siya. Bahala na si pastor. Bahala na yung worker namin dyan. Importante, nakapagsabat ako ngayon. Tapos na. So sa ating pagkapatuloy, sabi dyan, there is a great difference between being convinced and being converted. Why? Nalalaman po natin yung mamaya. Kaya napaka-importante po ng bagay nito. Many today sit in church or convinced of the truth. They believe intellectually, they may agree with the doctrines, they even admire the principles, but they are not convicted. Why? Conviction steers the mind, but conversion transforms the heart. So, dyan pa lang, nakikita na natin kung ano po yung diferensya. Ano po? So, inaanyayahan ko po na tayong lahat, no, habang tayo po ay nakikinig, magkaroon tayo ng kahit kaunting, kahit ilang minuto, o kahit segundo lang na evaluate natin ang ating sarili habang tayo po ay nakaupo. We are a Seventh-day Adventist, but since I think I'm 16 years old, I hear these words. Are you Seventh-day Adventist, really? Or you are Seventh-day Adventist is the sitting down always. Yung, buti nga dito, yung bangko nyo, kahoy, hindi basta mabubutas. Yung doon sa amin kasi, plastic. So, kadalasan, Seventh-day Adventist, sitting down always. No, na merong ilan na yun lagi niyang pwesto. And ang kinagandahan, malalaman mo kung talagang palaging present kasi hindi yung lagi ng pwesto, hindi ka makikita na may iba-iba ng pwesto. At makikita mo kapag nandun siya, kapag okupado yung nandun siya, present siya, pero pag wala, absent. Pero since na ako po ay kabataan, nakita ko na marami sa ating mga Seventh-day Adventists ay parang gaya yung sinabi natin una na papasok na sa simbahan, parang katoliko din. Paglabas, at tinanong mo, hindi na alam kung anong pinag-aralan. Basta importante nakapagsabat. Kasi bakit? Opo lang, tayo, pag sinabi ng ministro na tayo. Pag opening song tayo. Pag luhod. Pero pagkatapos, pag nag-umpisa na yung ministro magsalita, tulog. Mahaba yung panalangin. Sabi nga nung isang nagkaibigan ko na worker, huwag mong sorbayin si kapatid ko. Nagdadasal mo. Huwag ka gisingin may tulog. Huwag mong gisingin kasi nagdadasal mo. So, ganun ba ang buhay natin bilang isang Kristiyano? So, I'm not saying this na because na-overcome ko na to, no? I'm saying this also on myself. So, di ba, pag tayo pa nag-aaral ng salita ng Diyos ay tabak ng dalawang talim. So, mauna sa nag-aaral, sa nagbabahagi. So, ipinakita ito sa akin ng Panginoon. Gusto ko rin po na maunawaan natin lahat nang sa gayon ay makinabang tayo sa mga mensahe na atin po naririnig at marinig pa. Kasi karamihan sa atin, alam na kumbaga, masyado na tayong naalam. Pero kumusta sa ating pang-araw-araw na buhay? So, kaya nga sabi niya dyan, conviction steers the mind, but conversion transforms the heart. Yan, sa ating pong pagkapatuloy, sabi dito, there are many who believe that Christ is the Savior of the world, that the gospel is true and reveals the plan of salvation.
Yet they do not possess saving faith. Nung nabasa ko po itong quotation na to, parati ko naaalala kung bakit maraming mga Kristiyano kapag dumadaan sa pagsubok, ano nangyayari. Even to tayo, sabihin na natin, aminin natin sa hindi. Kapag tayo po ay dumaan sa matinding pagsubok, ano nangyayari sa atin? Isang Sabado, hindi tayo nakasimba, tapos binisita tayo ng ministro. Anong sinasagot natin? Kapag tayo po ay dumaan sa isang matinding pagsubok, kadalasan ang sagot natin ay, pasensya na. Saka na lang muna ako atin kapag pasensya na. Yun po ba ang tamang dahilan o tamang rason na pwede natin ibigay? Ano ang silbi na alam natin na meron tayong personal savior? Ano ang silbi na pagkamatay ni Kristo sa krus kung magrarason tayo sa ating sarili na kinakailangan maging matuwid mo na ako o mabuti o ayos mo na ako sa harap ng Panginoon bago ako lalapit sa Kanya? Ano ba sabi sa steps to Christ? Gusto ba ng Panginoon na maging matuwid mo na tayo, mabuti sa ating paningin bago tayo lalapit kay Kristo o lalapit tayo sa Kanya sa talaga nating kalagayan? Kaya marami sa atin ay walang saving faith. Meron tayong religion, pero wala tayong pananampalataya. Pero nakakalungkot, marami natin sinasabi na meron tayong pananampalataya. Sa iba mo na lang yan i-share, kapatid. Kasi meron naman akong relihiyon. Meron na akong pananampalataya. Kilala ko naman ang Panginoong Kristo eh. Sa iba mo na lang yung ibahagi, kapatid. Pero the question is, meron ba talaga tayong nagliligtas na pananampalataya? Or pag dumating tayo sa pagsubok, iniiwan natin yung ating Panginoon. Di ba gaya nung nakita ni Pastor J.G. White, yung footprints in the sun? Pag nakita ba natin na isang isang tao na lang yung footprints doon sa sun, ano sa Tagalog yun? Yung naiiwang bakas doon sa buhangin ay nagpapatuloy pa ba tayo o humihinto na tayo? Well, tandaan natin mga kapatid na kapag nakita natin yun, ano pong sabi? Ang ating Panginoon Kristo ay kinakarga na tayo. Hindi na tayo naglalakad. Kundi yung Panginoon na Kanya ng bakas yung ating nakikita. So, hindi na sa atin. So, anong dahilan para tayo po'y tumigil? Pero kadalasan dahil meron lang tayong paniniwala pero wala tayong nagliligtas na pananampalataya, kaya tayo po ay sumusuko. Ano sabi dyan? They are intellectually convinced of the truth, but this is not. Ano sabi? Meron silang kaalaman. Kumbinsido sila sa mga katotohanan na kanilang narinig. Kumbinsido po ba tayo sa pagre-reforma, mga kapatid? Ano po? Kumbinsido po ba tayo sa pagre-reforma? Convinced. Hindi ko po marinig. Convinced. Convinced tayo, no? Pero base wala makabert. Alam natin na kailangan natin magreforma. Bakit? Kasi kung hindi tayo convinced, wala tayo dito. Balik tayo dun sa Mother Church. So alam natin na mahalaga ang pagre-reforma. Pero kung sabi dito, but this is not enough. Hindi yan sapat. Sabi niya dito, in order to be justified, the sinner must have the faith that appropriates the merits of Christ to his own soul. That's why ang kaligtasan na hindi natin piling papasan kita tayo Marsing. Kinakailangan natin itong pagsikapan individually. We read that the devils believe and tremble, but their belief does not bring them justification. Neither will their
beliefs of those who keep an early intellectual assent to the truths of the Bible bring them the benefits of salvation. Bakit po? Sino po sa atin na nakakaalam ng ladder of Christian progress? Sapat na ba na meron tayong pananampalataya? Dito po, pinag-uusapan natin dito, kinakailangan magkaroon tayo ng saving faith. Nagliligtas na pananampalataya. Pero, kung susumahin natin yung ating pong pagiging Kristiyano, yung faith ay nandun sa first step ng ladder of Christian progress. At ano yung dulo? Charity. That's why Paul says that charity is the greatest. So, kung ma-acquire natin ang charity, tayo po ay makakapasok doon sa pangako ng ating Panginoon. Pero paano natin ma-acquire yung charity kung sa faith pa lang wala tayo? Kaya sabi ko, parang layo ko pa pala sa ninanais kong patunguhan. Diba? Lahat naman tayo naghahangad na maligtas, diba? Sino ba dito yung hindi gustong makarating sa langit? Taas ang kamay. Sino po yung ayaw ng buhay na walang hanggan? Sino po yung ayaw ng mansyon na piniprepare ng Panginoon? Di ba lahat tayo nagnanais na marating natin ang langit? At tayong lahat ay nagnanais na makita natin na mukhaan yung ating pong Panginoong Jesucristo na siyang nag-alay ng buhay para sa atin. Tama ho ba ako mali? O baka naman gusto lang natin ng langit kasi ayahay sa langit, wala ng problema. At mansyon yung bahay. Pero hindi natin gusto makita yung tagapagligtas na nagbuwis ang buhay para sa atin. So, kaya ito gusto ng Panginoon na maunawaan natin kung gaano kahalaga na maging convertido po tayo. Hindi sapat na may alam tayo sa katotohanan at kumbinsido tayo. No? Kahit pa alam natin yung buong propesiya, kung ano pang mangyayari sa itaharap. At kumbinsido tayo sa ating pong mga doktrina, sa fundamental principles ng Seventh-day Adventist. Pero hindi tayo converted, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kasi sabi nga dito, yung demonyo nga, naniniwala, nanginginig pa eh. Tayo ba? Nanginginig ba tayo sa ating paniniwala? Kapag ba binabanggit natin yung pangalan ng Panginoon, nanginginig pa tayo? Natatakot pa tayo? Pero yung Diablo, di ba? Eh, sabi ng Panginoon, makakapagpalayas ang mga alagad ni Kristo ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. So, banggitin lang yung pangalan ni Kristo, yung demonyo umaalis. Pero, hindi sila maliligtas. Pero matindi yung kanilang pagkilala sa Diyos. Kilala nila. Kaya nga, kung sino po yung sunod kay Kristo na nakakilala sa Diyos, yung Satanas eh. Pero hindi dahil kilala ni Satanas yung Diyos, ay ligtas siya. Alam natin yung kalagayan ni Satanas sa langit, bago siya naging Satanas, siya ay light bearer. Ang kanyang pangalan ay Lucifer. It means, tagadala ng liwanag. Kaya nga covering syrup siya doon, di ba? Tinatakpan niya yung liwanag ng Ama. So, ganun ka makapangyarihan si Lucifer. Pero yung kanyang kalagayan ay hindi sapat para siya po ay manatiling tapat sa Panginoon o ligtas. So, kaya nga po sa magpapatuloy, sabi dito, this belief fails of reaching the vital point of the truth. Does not enough the heart or transform the character. Hindi talaga sapat na marami tayong alam
Tapos yung alam natin ay alam lang natin. Ano po? Sabi po sa letters, nasa 4 BC, 1138, paragraph 5. Sabi dito, men may possess capabilities given them in trust of God. But if they are not humble, they will convert men as vessels of honor. They will not. They will do the great harm because of their capabilities. Kahit pala marami tayong mga talento, kahit pala gaya ng Satanas, diba? Halos lahat ng kapangyarihan nasa kanya. Kakayanan, talento. Ano nangyari? Naging great harm pa ito sa maayos na kalagayan sa langit. So, ganun din tayo. Kung hindi po tayo daily converted. Kaya sabi rito, if they are not learners of Christ Jesus, if they do not pray and keep their natural, hereditary, and cultivated tendencies under control, traits of character that God abhors will pervert the judgment of those who associate with them. So, yan nga sabi, di ba, mabuti pang bitinan ng bato sa liig kung tayo nakakapagpatisod lang at itapon sa dagat. Pero it doesn't mean na kung ganito ang sitwasyon natin ngayon ay ganito na talaga. That's why gusto ng Panginoon na maunawaan natin ito dahil ay gusto niya na tayo po ay mabago. So, kinakailangan talaga ang pagbabago ng likas para po pag dumating ang paghahatol ng ating Panginoon, tayong lahat ay makatayo sa kanyang harapan. So, sa pagkakatuloy, sabi po sa Review and Herald, March 25, 1902, paragraph 8, an exalt feeling is no evidence of sanctification. Karamihan sa mga Kristiyano ay parang kahit sa mga nagre-reform ay para tayong mga nasa ecumenical movement. No, kapag yung pakiramdam natin ay maganda, masaya tayo, sige, simba tayo. Pero pag hindi maganda yung pakiramdam natin, hindi na muna. Hindi na muna tayo gagawa sa Panginoon kasi malungkot ako ngayon. Kasi may kaaway ako or merong nanakit sa akin. So yung pakiramdam, kahit gaano pa yan kasigla, hindi sa ebidensya na tayo po ay nakatanggap na ng kabanalan. The assertion, I am saved, does not prove that the soul is saved or sanctified. Yung ating pong pag-aakala na tayo po ay ligtas na, o yung pag-angkin natin na tayo po ay ligtas na, hindi siya makapagbibigay ng katibayan sa ating pong kaluluwa na tayo po talaga ay ligtas na o tayo po ay napabanal na. Excitement is not sanctification. Entire conformity to the will of our Father which is in heaven is alone sanctification. And the will of God is expressed in His holy word. The keeping of all the commandments of God is sanctification. So, ano pong gusto mong ipakita ng Panginoon dito sa atin na entire conformity to the will of God. Yun po yung isa sa magiging sandata natin para po tayo po ay magkamit ng kabanalan. Marami sa atin, and on my experience, maraming mga worker na bigo. Bakit? Sa kadahilanan na yung kanilang kagustuhan ay hindi naipapasakop sa ating Panginoon. Gumagawa sila sa gawain ng Panginoon,
pero yung gusto yung nasusunod. Kaya pag hindi nangyari yung kanilang kagustuhan, ano nangyayari sa kanila? Nakakaramdam sila ng pagkabigo. Pero dapat ba tayo makaramdam ng kabiguan, mga kapatid? Dapat ba tayo makaramdam ng kabiguan? O dapat nating maramdaman yung tagumpay? Got the passage, but merong sinabi ang Panginoon na hindi na tayo dapat makaramdam ng kabiguan ngayon. Bakit? Kasi tagumpay na si Kristo eh. Di ba? Yung kamatayan niya sa cross, yun yung ebidensya na talo na si Satanas. Ang kinakailangan na lang natin gawin ngayon is ipaalam sa mga tao sa sanlibutan yung kaligtasan na binigay ng ating Panginoon. At paano nila yung makakamit. Pero si Satanas para talunin natin, hindi na eh. Talo na siya ng ating Panginoon sa Kristo. Wala na siyang magagawa. Kaya nga, ang tagumpay ay makakamit natin sa ngalan ng Kristo Jesus. Pero kung yung kalooban natin ay hindi natin ipapasakop sa kalooban ng ating Ama sa langit, ay hindi tayo makakamit ng tagumpay. So, ito ay sa pamamagitan ng lubusan natin pagsunod sa buong kautusan ng ating Panginoon para po tayo ay mapasaktan at mapamanan. So, dito po ang mga example na sabi dito, ano ba yung kahulugan ng convince? O, paano ba natin makikita kung convince lang tayo? So, alam natin yung kisay ni King Agrippa, no? Sabi dyan sa Acts 26:28, Then Agrippa said unto Paul, almost persuaded me to be a Christian. Kasi nung, di ba, ilang beses si Paul na nahuhuli dahil sa panghahal ng salita ng Diyos. Time na dinala siya doon kay King Agrippa at nagkaroon siya ng pagkakataon para i-defend yung kanyang sarili. So ano ba yung case na inihap kay Paul? So even si King Agrippa, nakaramdam siya na konbensido siya na tama yung sinasabi ni Paul. Pero ano nangyari kay King Agrippa? After that, di ba sabi niya, konbensido siya pero pinaalis niya si Paul na hindi niya tinanggap yung sinasabi ni Paul. So, hindi siya nagpa-convert as Christian. Pero convinced siya. Ang question is, nagkaroon pa ba ng time kay King Agrippa na balikan siya ni Paul para siya ay ma-convert? Wala tayong mababasa sa kasaysayan. So, ito yung isa nakakatakot na kalagayan ni King Agrippa. Kaya sabi dyan, King Agrippa was convinced. He acknowledged Paul's arguments and was moved by the Holy Spirit working through him. But being convinced is not same as surrendering to God. Agrippa was almost persuaded, but almost saved is still lost. Yung ano ba, ang tawag dito? Yung muntik ka lang. Halos pero hindi makakaligtas mo sa atin. That's why gusto na Panginoon na maging convertido tayo. Hindi lang convinced. So, sabi niya rito, many have accepted the theory of the truth who have had no true conversion. There are few who feels true sorrow. Dito po sinasabi na marami ang nakakaunawa ng teorya ng katotohanan, pero wala silang totoong conversion. Ano ba yung totoong conversion? Paano ba yun makikita? Yun po yung makaramdam tayo ng true sorrow for sin. Nararamdaman po ba talaga natin yan? At yan po yung kinakailangan nating maramdaman sa panahon ito. Habang ang ating pong Panginoon ay nandoon sa kabanal-banalang dako at namamagitan sa atin sa Ama. Di ba gaya po ng matandang Israel? Kapag nasa Day of Atonement, ano pong ginagawa ng bayan ng Diyos?
habang ang high priest ay nandoon sa most holy place. Ano pong ginagawa ng bayan ng Diyos? Sinasaliksik nila yung kanilang kaluluwa, yung kanilang puso. At sabi nga ay nananalangin at nag-aayuno para po sila ay patawarin ng Panginoon sa kanila pong mga kasalanan. So, maganda pang pag-aaral yan na gusto rin ng Panginoon na ulit-ulit natin yan alalahanin nang sa gayon po ay makalayo tayo sa kasalanan. Sabi po dito, there are many who fail to understand the true of repentance. The nature of repentance. The true nature of repentance. Multitude sorrows that they have sinned and even make an outward reformation because they fear that their wrongdoings will bring suffering upon themselves. Totoo po ba ito? Hindi. Ano po? It is true or not? Napakarami ang nagkakamali sa pag-unawa ng tunay na pagsisisi. Marami ang ang tawag dito sa Tagalog, humihibig or kumbaga nalulungkot sapagkat sila ay nagkasala at sila ay gumagawa ng panglabas na pagbabago. Bakit? Because they fear, sapagkat sila ay natatakot sa idudulot ng mali nilang ginawa. Tanong, ganito kaya mo? Kaya lang ako nagsisisi kasi takot lang ako sa parusa. Kaya lang ako nagsisisi kasi takot ako na danasin ko yung consequence ng aking ginawa. Hindi ako tawad sa Panginoon kasi baka iurong niya yung galit niya at hindi ko nadanasin yung parusa. Na-question. Nung si Haring David po ba ay humingi ng tawad? Humingi ba siya ng tawad para ma-exempt na hindi niya danasin yung parusa ng kanyang ginawa? O tinanggap niya pati yung parusa o yung consequence ng kanyang ginawa? Anong ginawa ni David? Diba tinanggap niya yung consequence ng kanyang ginawa? And sabi po rito, but this is not repentance in the Bible sense. Hindi yung repentance na tinutukoy ng Biblia. They are lament the sufferings rather than the sin. Diba? Karamihan sa atin ganyan. Nagsisisi lang tayo kasi, even doon sa mga bata, makikita naman natin yun, di ba? Hingi ng tawad kasi pag takot mapalo. Ayaw maparusahan. Sakit naman kasi mapalo eh. Diba? Pero, nagsisi pa talaga tayo dahil sa kasalanan o dahil takot tayo na maparusahan. Such was the grief of when he saw the birthright was lost to him forever. Gusto ba natin gumaya kay Esau? Hindi natin mamanahin yung pagiging panganay kung gagaya tayo kay Esau. Kung tayo ay takot lamang sa parusa, gaya tayo ni Esau, and then, sino ba po? Si Balaam, terrified by the angel standing in his pathway with drawn sword, acknowledging his guilt, lest he should lose his life. Kaya niya in-acknowledge kasi takot lang siya mawalan siya ng buhay. Baka patayin siya ng anghel. But there was no genuine repentance for sin, no conversion of purpose, no abhorrence of evil. Kasi bakit? Kung meron talaga siyang sorrow for sin,
hindi na sana niya tinangkang gawin yung kanyang plano. Di ba pagkatapos ang babalaan ng anghel, anong ginawa niya? Umalik pa rin siya. Ginawa niya pa rin yung gusto niya. Pero Panginoon pa rin yung nag-body. Ibig na first na ibigay niya sa mga Israel, ang naibigay niya ay blessing. Pero kung talagang nagsisi siya, hindi niya nagagawin yung kanyang balak na hindi kalooban ng Panginoon. So, huwag sana tayong gumaya kay Balaam na kaya nagsisi dahil takot lang na mamatay. Judas Iscariot. Kilala ko ba natin to? I hope na kilala natin itong lahat, ano? Sino po si Judas? Judas Iscariot, kasi dalawang Judas yun eh. Si Judas Iscariot, sino po siya? Nag-traidor kay Kristo. Siya yung nakanulo sa ating pong Panginoon. Sabi ko rito, after betraying his Lord, exclaimed, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. Kung pag-aaralan po natin yung buhay niya, kung titingnan natin after niyang masabi ito, ano pong ginawa niya? Dahil takot siya doon sa parusa na kanyang dadanasin, anong ginawa niya? Nagbigti. Napakamatay. Diba marami rin sa atin na ganito? Marami sa atin, kahit mga Kristiyano, kapag nakagawa tayo ng sa tingin natin ng kahihiyan, anong ginagawa? Meron nga doon sa amin isang manager ng I think China Bank yun. Natagpuan na lang siyang patay doon sa bahay na nagbaril sa sarili. Why? Kasi na-booking siya na ginamit niya yung pera ng bangko na dapat niyang i-remit yung bangko na pinagkatrabahuhan niya. Ginamit niya yung pera pang patayo ng kanyang kondominium. So, siguro wala siyang kakabayan at ayaw niya makulong, magpakamatay. So, yan ba yung gusto ng Panginoon na gawin natin na pagsisisi sa ating pong kasalanan? Although aminin man natin yung ating pong kasalanan, hindi yun ang repentance na sinasabi ng ating pong Panginoon sa kanilang kasulatan. Sabi dito, the confession was forced his guilty soul by an unlawful sense of condemnation and a fearful looking for judgment. So, gagaya po ba tayo dyan? Natakot lang tayo sa parusa? Kaya tayo nagsisisi. Kasi di ba kadalasan ng iba sa atin, kapag hindi na bubuking yung maling ginagawa, hindi nagsisisi, hindi humingi ng tawad. Hinihintay pa na mabuking, hinihintay pa na mabuking yung maling ginagawa bago pa na sisi. And yun nga, nagsisisi pero hindi kadahilan para bumaba yung parusa. Sabi ko rito, the consequences that were to result to him filled him with terror. But there was no deep, heartbreaking grief in his soul that he had betrayed the spotless Son of God and denied the Holy One of Israel. Oh. Ito, yung kasaysayan ni Judas nung siya po ay nagsisi. So, hindi talaga siya nagsisi na dahil sa itinatwak niya yung anak, nag-iisang anak ng Diyos na walang kasalanan o walang masamang ginawa. Siya yung naging dahilan para mamatay. Kundi, takot siya doon sa parusa na kanyang maaring danasin. So, ito, si Parao, when he suffered under the judgment of God, acknowledging his sin in order to escape further punishment, but returned to his defiance of heaven as soon as the plagues were stayed. This all lamented a result of sin, but did not sorrow for sin
for the sin itself. Now the question is, hindi ko ba rin tayo ganito? Hindi rin kaya ako ganito? When it comes na nakagawa tayo ng kasalanan at na-realize natin na mali yung ating ginawa at dadanas tayo ng parusa, nagsisisi tayo. Pero pag inurong na yung Diyos yung galit niya at wala na yung parusa, bumabalik tayo doon sa kung ano talaga tayo. Diba? Inuulit natin yung mali natin ginawa. Diba gaya ni Pero? Diba matapos ang lahat? Namatay pa nga yung anak niya eh. Katigasan ng puso niya. Anong nangyari? Hinalayan niya Israel. Sige, alis na kayo. Pero pagkatapos na mawala yung salot, anong kanyang ginawa? Hinabol niya yung Israel. Bumalik siya dun sa kung ano talagang ugali meron siya. Manawa, hindi tayo maging ganyan ano mga kapatid. Sabi po rito, but many choose to follow their own way. They do not hunger after righteousness. Nag-hunger po ba tayo sa righteousness? Or baka tutulad din tayo doon sa mga nauna sa atin. Kung kaya umabot pa sa atin ang panahon na hanggang ngayon ay namumuhay pang sanlibutan sa kasamaan. Na disin sana nung ibinahagi yung Christ's righteousness o righteousness by faith ni E.T. Jones at ni Wagoner, kung inaccept ng bayan ng Diyos yun in 2 years time, ang bayan ng Diyos ay nasa langit na sana. Gagayahin pa po ba natin yun? Mag-i-extend pa kaya ang Panginoon sa atin? Ito, they have no release for spiritual or divine things. They assent to the truth, but are not sanctified through it. There are few who are really consecrated, few who have fought and conquered in the battle with self. He that forsaketh not all that he hath, Jesus said, cannot be my disciple. So, dito po, pinakita sa atin ng Panginoon. Kailangan natin itanggi yung ating sarili, kailangan natin paglabanan yung ating sarili, kailangan natin itakbo ng ating sarili para tayo ay halagad ng ating Panginoon. Sana po mapabilang tayo sa few. Nagmamalaki ng karamihan ng mga reformador na ang remnant ang maliligtas. That's true or not? That's true. But the problem is, tayo sinasabing few o remnant na pwede makatanggap ng kaligtasan ng ating Panginoon. So, gusto ng Panginoon sa atin na paglabanan natin yung ating sarili, ating kahinaan, sa gayon ay maging mga alagad tayo ng ating Panginoon. So, ang convince sa tao ay sabi dyan, acknowledges the truth but delays commitment. Ganun po ba tayo? May perform outwardly but not inwardly. May live morally but is spiritually dead. So pwede pala tayong maging high in morally but spiritually dead. So, wag naman sana tayong maging ganyan, mga kapatid. So, sabi sa Acts 9:6-8, para naman kung malaman natin kung paano ba tayo magiging converted o ano ba ang pagiging converted. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Sa verse 8 po, and Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man.
but they led him by the hand and brought him into Damascus. Ito po yung time na kung saan pinipersecute ni Paul o ni Saul yung mga alagad ni Kristo, and then nagpakita sa kanya ang Panginoon at nireveal sa kanya yung kanyang sarili, and ito yung naging tugon ni Paul, di ba? Nakita ni Paul si Jesus, nalaglag siya sa kabayo, nasabasok sa lupa, at pagkatapos nun ay nagulat siya. Now, gusto ng Panginoon na kung paano ang ginawa ni Paul, yun din ang maging sa atin. Ang tanong na gusto ng Panginoon na marinig sa atin is, what will thou have me to do? Nang sa gayon, ituturo sa atin ng Panginoon kung ano po yung dapat natin gawin. Conversion means a full surrender. Saul did not just get new information, he got a new heart. He didn't argue or delay. He obeyed. Nung pagsabi ng Panginoon sa kanya na gawin niya yung pinapagawa sa kanya, anong ginawa ni Paul? Ni Saul, bago siya maging Paul, tumayo siya at siya po ay ang kanyang ginawa o sinunod yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Tingnan naman natin po yung anong tawag dito sa Tagalog? Panganib ng pagiging convinced. Sabi sa 2 Timothy 3:7, ever learning and never able to come to the knowledge of truth. So, kahit pa tayo po yung mag-aral, hindi tayo makakarating sa kaalaman ng katotohanan kung hindi tayo convertido. Sabi sa Matthew 15:8, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. So, ganun ba tayo mga kapatid? Ito ba yung nakikita sa atin? Dahil kadalasan, even though tayo ay reformador, nag-aangkin na nagre-reforma, pero di natin minsan maiwasan na kahit Sabado, yung puso natin wala sa simbahan. Nagsisismisan tayo sa katabi natin, natutulog, o minsan nagsi-cellphone, even sa mga simbahan, nagsi-Facebook, nagsi-chat. Yung mga negosyante naman, yung isip nila nandun pa sa kanilang negosyo. So, nag-a-accept pa ng mga transaksyon kahit Sabado. So, magiging ganito po yung tingin ng Panginoon sa atin. Lumalapit tayo sa Panginoon sa ating labi, sa ating bibig, narinig po siya natin malalim. There is a solemn warning for those who are content with being convinced, knowing truth without being changed by it hardens the heart. Jesus spoke of those who honored him with their lips, but their hearts were far from him. So, meron pong solemning babala para sa bawat isa po sa atin. Alam lang natin yung katotohanan, pero hindi na bago yung ating pong puso. Kung patuloy natin pinapagmatigas yung ating puso, ay sayang yung mga katotohanan na ating pong nalaman. Yan, tanong po sa atin. How can we be truly converted? Paano ba talaga tayo magiging tunay na convertido? So, sabi nga, di ba, ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. So, kaya nga sabi sa Revelation 1, verse 3, blessed is the man that
Bumabasa, nakikinig at tumutupad ng salita ng hula. So, mapalad tayo kung tayo po ay nagkakamit ng tatlo na yun. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, binabasa natin ang salita ng Diyos, nakikinig tayo, at ating tinatupad. Kasi kung hindi naman binasa natin, nakinig tayo, pero hindi naman natin tinupad, wala rin ang maguluhan. Sabi po rito sa Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So kahit po gaya ng 12 alagad, hindi naman sila lahat ay nakapag-aral, pero sa mga simple, bibigay ng Panginoon yung kanyang marunungan kung tayo po ay ipapasakop sa ating buong Panginoon. So, true conversion comes when the heart is broken by the word and shaped by it. Hindi sapat na nakikinig lang tayo, hindi gaya ng palagi natin kinakanta, di ba? You are the potter and we are the clay. Magpahubog tayo sa ating Panginoon. Sabi po rito, through the work of the Holy Spirit. So John 16:8, and when He comes, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So the Holy Spirit does not just convict, He transforms when we yield. He transforms, pero when we yield to the working of the Holy Spirit. Pero kung hindi natin gusto na magpasakop sa Banal Espiritu, walang magagawa ang Panginoon sa atin. Gaya ng iniisip ng marami, na humihingi sila, nagdadasal ng Banal na Espiritu, nabigyan sila, kasi gusto nila makamit yung 10 times na power na pinangako ng Panginoon sa huling araw sa kanyang bayan. Tama naman yun. Pero, the question is, paano natin yun gagamitin ang isa sa kabuhayan? Kaya ba natin gusto ng kapangyarihan ng Banal Holy Spirit para gamitin lang natin sa gusto nating paraan? O kaya natin gusto magkamit ng Banal na Espiritu dahil gusto natin na tayo gamitin ng Banal na Espiritu para matapos yung gawain ng Panginoon? So magkaiba po yun. So marami ay humihiling ng Banal na Espiritu para magkaroon sila, gaya ni Gehazi, gusto niya magkaroon ng kapangyarihan gaya ni Elisha. Pero nangyari sa kanya, hindi niya bangon yung patay. Bakit? Yung glory gusto niya sa kanya. Pero once na tayo po ay nagpagamit sa Banal na Espiritu, sabi niya po rito, gagawa siya sa ating pong buhay. So, remember po the Holy Spirit, sabi dito, but when the heart is yield to the influence of the Holy Spirit of God, the conscience will be quickened and the sinners will discern something of the gift and sacredness of God's holy law. The foundation of His government in heaven and on earth, the light which lighteth every man that cometh unto the world, illumines the secret chambers of the soul, and the hidden things of darkness are made manifest. Conviction takes hold upon the mind and heart. The sinner has a sense of the righteousness of Jehovah and feels the terror of appearing in his own guilt and uncleanness before the searchers of heart. He sees the love of God, the beauty of holiness, the joy of purity. He longs to be cleansed and to be restored to communion with heaven. Sana po yan po yung ating pong maramdaman sa ating pong mga puso. Na kapag tayo po ay nagsisi, gaya ng pagsisi ni Haring David, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. So, sabi ni Haring David, sa ngayon ay matuturuan na yung mga mananalangsang
na sumunod sa kutusan ng ating pong Panginoon. So, nawa, yun po yung maging natin na makamit natin itong gawa ng banal na Espiritu nang sa gayon po ay magkaroon tayo ng tunay na kagalakan sa nadalisayan ng pakikipag-usap sa ating Diyos na nasa mga langit. So, mapanumbalik. Kasi di ba, mapapansin natin na nung una tayong naging mananampalataya, napakainit natin sa mananampalataya. Pero, kumusta ngayon? Natumagal na tayo. Kumusta? So, nais ng Panginoon na tayo po ay makapanumbalik sa tunay na makikipag-ugnayan sa ating pong Diyos. So, the prayer of David, ito yung sinabi natin kanina. So, nawa, yan po yung ating pong maging panalangin din. Ano? So, how we can truly converted? To complete surrender. So, sabi sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. So, conversion happens when we stop trying to be on the fence and give ourselves entirely to Christ. So, minsan kasi, gusto natin maging matuwid, pero sa sarili natin paraan. Pero hindi na gusto ng Panginoon, kung yan gusto niya ay ipagkaloob natin yung ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Nang siya po ang gumawa para sa atin, then na tayo po ay mapabanal. So, kinakailangan na ang ating katawan ay living sacrifice, holy, acceptable unto God. Sapagkat yan po yung ating reasonable service. So, kahit pa makomplete natin yung attendance natin sa buong buhay natin na hindi tayo ma-absent sa pagsasabat, pero kung hindi naman holy yung at acceptable sa Diyos, yung ating pong katawan, ay wala rin po itong kabuluhan. So, being convinced is not enough. Judas was convinced, but he was never converted. Nicodemus was once only convinced, but eventually he became converted. So, the question is, gagayahin ba natin si King Agrippa o gagayahin natin si Paul? Beloved, Jesus is not looking for admirers. He's seeking disciples. He's not calling us to have in agreement. He's calling us to die to serve and live for Him. So, don't settle for being convinced. Let the Spirit of God convert our souls today. So, yun po yung nais ng Panginoon sa atin sapagkat tinawag niya tayo para maging mga disipulo, hindi para maging mga ano na kayo admirers sa Tagalog? Tagahanga. Salamat po tayo. So, hindi lang tayo tagahanga na, wow, ang ganda ng ugali ng ating Panginoon. Gusto ko yun. Pero hanggang ganun lang. Pero pagiging disipulo, sabi ng Panginoon, come, follow me. So, susunod po tayo sa kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon. So, nawa po ay palain tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng umaga. Nawa ay maging convertido po sa atin. Hindi lang convince sa katotohanan na meron tayo na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi makikita naman talaga natin na hindi malabo na tayo po ay maging convinced sa mga katotohanan na meron tayo sapagkat kung atin talaga yung pag-aaralan ay malinaw naman talaga sa banal na kasulatan at sa espiritu ng hulak na binigay sa atin po propeta sa mga pioneers. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi sapat na maging convinced, kundi hinahanap niya tayo po ay maging convertido. At palain naman po tayo ng Panginoon. Magandang umaga sa atin po.